Pwede ko ba kayong makabayan ng matagal? Masarap siya humawak. Hati na naman ang panig ng internet sa nangyayaring bangayan ng mga DDS, Pink Lawan at BBM supporters dahil sa joke na binitawan ni Vice tungkol sa jet ski. Nothing beats a jet ski holiday. Promo applies to DDS only. Pink Lawans and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan ng And boy oh boy, what a joke ano? Ang pagtawanan, ang pagbagsak ng isang tao. Dating presidente pa naman ng Pilipinas. But hey, we all have our own opinion if you think na nakakatawa ang kalagayan ng dating presidente. You do you, but for me, I will not double down on any person pwede mong sabihin na deserve niya ito. Pero hindi naman nata magandang pagtawanan mo pa ang kanyang pangit na kalagayan, making fun of him while he's in detention is a bit too much for me. Hindi nakakatawa ang pagtawanan pa ang hindi na magandang kalagayan ng isang tao. Anyway, Vice Ganda, you know the guy. Gal, him, her ay basta body. Whether you like Vice Ganda or not, ay hindi mo maitatanggi na ang trademark ng taong ito from the very beginning ay walang alam na ibang joke kundi ang mang-insulto ng ibang tao. Ika nga ni Ato ay sinong pinakamalakas mang okray sa society? Sila, di ba? Malakas sila mang asar, di ba? Yung isa nga, yung parang pinaka malupit sa kanila, nasa national TV pa eh. Walang ibang ginawa yun kundi mang okray araw-araw. Mismo. Ngayon, pag sila yung inokray naman, homophobic, no? Oo, homophobic. Di ba? alam niyo yun mga buddy, mga joke na tulad nito. Yung itsura mo, bakla ka, maayos ang itsura mo. Mukha yung mga magnet sa rep, yung binibigyan sa rep. Nito. Demonyo ka! Kulot-salot talaga! At heto pa ang isa. Sa lumang paniniwala, anong gamit sa pananahi ang nilalagay sa noo ng batang sinisinok? The correct answer is makina. Iba-ibang tradisyon natin bawat lugar. Sabi rin namin, pag may batang sinisinok, pahigain yung bata. Tapos gagano'n na kukunin yung makina, babagsakan sa... Tapos kailan naman ay hindi na muling narinig na suminok ang bata. Nawala ang sinok ng bata at nawala na rin ang bata. Ayan, wala na. Hindi na sinisinok. Kailan pa naging nakakatawa ang joke sa mga taong na maalam, bata pa man din. And believe me when I say na I barely scratch the surface body, sobrang dami pa niyan. Anyway, pag-usapan natin ang kanyang naging concert. Sa kanyang 20 million, 19 million followers page na lang ay paulit-ulit na hinahype ni Vice ang kanyang upcoming concert. Tulad nito, ready na for Super Divas concert. Ganon din ang kanyang pagpopromote nito habang nasa gitna ng show. Alam ko bakit ka fresh. Bakit? Kasi malapit yung concert mo! Yes! Super Divas. Kasi syempre, Yes! nandiyan kami. Masyashock sila sa Super Divas. Sa kanya ring page ay marami siyang mga pinopost na picture tulad nito, at heto pa ang isa. At kung titingnan mo ang kanyang mga promotional posts ay it's just a normal picture. However, kung gigilatisin mong mabuti ay sa bawat litratong ito ay may isang logo na talaga namang malaki, ang advertising slot sa naging concert niyang ito. Yup, kung matalas ang mata mo buddy ay yun mismo ang aking tinutukoy. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at drug. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. It's easy to use and play. At in fair, malaki ang chance mong manalo. Match na match sa fun. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Online sugal buddy na basta lagyan mo lang ng warning sa dulo tulad nito. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Biglang okay na, approve, lusot ka na agad. Anyway, July 8 to July 9 ang concert na ito at sinasabing noong day 2 naganap ang kontrobersyal na joke. Pero lingid sa kaalaman ng marami na sa concert na ito ay hindi lang pala si Duterte at mga DDS ang ginawang katatawanan ni Vice kundi pati si Senator Marcoleta. There's a very private picture! Wow, Senator Grace, tawang-tawa. Wow, sige nga, titigin mo nga
si Marcoleta. Tingnan ko kung matatawa ka. Joke lang. Ayun pala ako nagsisorry na ako. Ay, I'm sorry. No? Hindi lang yan dahil pati mismo ang ating presidente na si BBM ay hindi nakaligtas. To all my fellow Filipinos, naniniwala ako na dapat tayo ay buo. Buo? Ano yung buo? Sir, wait lang. Okay. Wait lang. Okay. Buo, we mean united as one. Heto ngayon ang sinasabi ko na hati ang opinyon ng mga tao dito dahil kung doon sa joke ni Vice tungkol kay PRRD ay marami ang nagalit ay kung babasahin mo ang mga comments sa video joke ni Vice dito kay BBM ay pikon yung mga DDS sa joke, kaming mga BBM, chill. Chill lang kami gaya ng aming Pangulo, kalmado lang palagi kahit anong paninira ng mga DDS. Trabaho lang siya. PBBM, di siya papatol sa ganyan. Trabaho niya yan, di kami apektado sa kanya. Malawak ang pangunawa ng mga pro-government at mga vloggers ni PBBM. Hindi lang yan dahil alam naman natin na parte ng LGBT itong si Vice Ganda. No question about that. Love you. Kilig ka. Kaya ganoon na lang buddy na napakaraming LGBT members ang binabakapan si Vice sa joke niyang ito. Ika nga ng isang LGBT sa isa niyang viral post ay talk about double standard. The very people offended by Vice Ganda's jet ski jokes are the same people who laugh their asses out to the exorcism of Lenlen Rose series. The exorcism of Lenlen Rose. I am not Lenlen. Sino ka? Dilima? The people demanding respect for their Tatay Digong now were the very same people who remained silent when their Tatay Digong made a grape joke. Parang artista sa Amerika na maganda. Kasayang nito. Ang napasok sa isip ko, nila, pinagpilahan nila na doon. No, nagalit ako. Kasi, oo, isa rin yun. Pero, napakaganda. Dapat, ang mayor muna ang mauna. Insulted Pope. Sino dadating? Si Pope. Gusto kong tawagan. Pope, ka, umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito na. And called God is stupid. Who is this stupid God? Stupid lang itong kung ganun. Tsuktsak mo lang yun ang nanay pati tatay mo. Wala ka bang kasali? Tapos ngayon may original sin ka. Anong klaseng reliyon yan? Why there's a sudden demand for respect now? Go and enjoy a taste of your own medicine. Sa sobrang viral ng post na ito buddy, with almost 20,000 reacts at 11,000 shares ay shinare na rin ito ni Daryl Yap. Now mind you, LGBT member ang nagpost nito no? Pero heto ngayon ang tanong, magiging pareho pa rin kaya ang sentimiento ng taong ito kung malalaman niyang itong si dating Presidente Duterte pala ang isa sa pinakaunang tao ang naglatag ng karapatan para sa mga LGBT sa buong Pilipinas. Ika naman ni Cho Moreno na isa ring LGBT, PRRD has always shown respect to LGBTQA+ community. In fact, Davao was one of the first cities to establish
an LGBT help desk. Totoo yan, buddy. Nasa liksik ko rin. Heto ang post ng Rappler na since 2012 pa pala ay meron ng proteksyon ang ginawa sa Davao para sa mga LGBT. Tuloy natin, flashback. Despite his demanding schedule as a president, PRRD still made time to appear as a guest on Gandang Gabi Vice and even sent Vice Ganda a gift. Pwede ko ba kayong makabayan ng matagal? Masarap siya humawak. Ano pong paborito niyo pinapanood na palabas sa TV? Yung iyo. Kasi natatawa ako. Totoo po ba yan? Kung hindi ako believe sa'yo, wala ako dito. Ay, maraming salamat po, sir. May kinakasama po kayo ngayon? May girlfriend ba kayo si Mayor Duterte? Dapat talaga meron. Ilan po girlfriend nyo? Nagtagal ka ng salita. Ibig sabihin, mahigit sa isa, sir. Hindi nagbibilang ako. Sandali lang. The coincidence is real, buddy. What are the odds na ang ginamit na background music sa interview na ito ay yun din ang ginamit pang joke kay PRRD ngayong 2025. But now, while the 80 years old PRRD is illegally detained in Hague over cases yet to be proven, Vice chose to mock him. The same Vice who made jokes about grapes as if nothing happened. Nakapanginipan ko nga rin yan si Jessica Soho, nagpapatimbang. Nakakatawa na nagpatimbang kami. Umakyat si Jessica Soho sa weighing scale. Pag-akyat ni Jessica Soho, tumunok ang weighing scale. One at a time. One at a time. One at a time. Ang hirap nga lang kung si Jessica Soho magbo-bowl. Kailangan gana lagi. Viral ito noon at humingi naman siya ng pahumanhin kalaunan. Mga kapuso, nag-public apology na ang komedyanteng si Vice Ganda sa GMA News anchor at Vice President for News Programs na si Jessica Soho at sa mga nasaktan sa kanyang biro. Ang joke ay depende sa tao kung paano mo tatanggapin ang joke. Hindi lahat ng joke ay matatanggap lahat ng tao. Sinasadya man o hindi sinasadya, may na-offend akong tao. Alam ko sa sarili ko yun at tinatanggap ko. Maaaring na-offend ko nga si Miss Jessica Soho. Gusto ko pong mag-apologize kay Miss Jessica Soho. Buong puso ko pong gustong humingi ng tawad. Gusto ko lang pong klaruhin sa lahat na hindi ko po kailanman gugustuhin kutyain ang sino mang victim. Sa lahat ng mga nagsalita rin sa akin ng masasama, lalo na yung mga hindi nakaunawa at hindi naman nakapanood at nakarinig lang, okay lang. Hindi ako nagagalit. Kung di nyo ako nauunawaan, ako ang uunawa sa inyo. Naku, tingnan mo nga naman itong si Vice. May attitude din ano? So dapat kami pa ang magpasalamat sa pag-iintindi mo sa amin, sa grapes jokes mo, at sa pagkukutsa sa timbang ni Ma'am Jessica. So as you can already tell, buddy, ay ang dami nang nahahatak sa issue na ito. We have DDS na sobrang nasaktan ang mga damdamin, BBM na chill lang, Pink Lawan na walang pakialam, LGBT versus LGBT, and so on so forth. Kaya naman, bali-balita ang pagpepersona non grata dito kay Vice kung saan may lumabas di umano na resolution tungkol sa kanyang persona non grata. Tingnan at basahin natin ito. Now, this resolution, buddy, ay for me, personally, ay satirical post lang at walang katotohanan dahil hindi ito galing sa credible source, basta na lang lumabas sa social media. But if you want to read it, ay here you go. So ayun lang ang sa tingin ko ang mga dapat nyong malaman tungkol sa issue na ito, and all of those things considered. Sa dami ng pinag-usapan natin sa videong ito ay ang tanong ko sa inyo ngayon ay may kakategorya ba nating gooding o badding itong si Vice Ganda? And as always, kita-kita tayo sa susunod na video.